Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today, meron tayong i-check na bagong motor ngayon, which is yung bagong Yamaha Sniper, which is yung Exciter 155 na nirelease kamakailan sa Vietnam. Titignan natin kung ano yung mga bagong specs nitong bagong Sniper at ano yung pinagbago niya dun sa previous design, ano yung mga in-upgrade nila at saka yung mga features. So, pasadaan lang natin yung kanyang specs. So, sa displacement, meron tayong 155cc single cylinder. The same pa din. SOHC, 4 valves na may BBA, slipper clutch, at isa sa pinaka nagbago dito is yung kanyang horsepower. So, nasa 18.2 HP na ngayon, no? I think mas mataas pa to kaysa dun sa HP ng Raider, which is nasa 17. 18.2 HP at 9,500 RPM. 14.4 Newton meters of torque at 8,500 RPM. Bore and stroke 58 by 58.7. Kanyang weight naman sa non-ABS version ay 120 kilogram at sa ABS model naman is nasa 124 kilogram. Compression ratio 11:6:1. 6 speed pa rin tayo, fuel injected, at fuel capacity now is 5.4 liters. Isa din sa mapapansin natin dito yung kanyang LCD display na binago na nila kasi iba yung previous, iba yung nung previous na design. Meron silang binago, bagamat design pa din yung hulma, meron silang onting modification lang, which is hindi naman gaanong big deal yan kasi hindi naman TFT display yung pinalit, the same pa rin na digital. Mayroon lang ibang, kumbaga inalign lang nila yung mga ibang indicators, gaya nung RPM niya nakasagad na sa gilid, tapos nakikita mo na lahat yung mga numero nung gearbox, Y-connect pa rin to, may phone connectivity pa din. And as of now, wala pang announcement kung kailan i-release to sa Pilipinas. Ayan, tignan naman natin yung kanya mga features. Sa kanyang top features naman is meron siyang traction control, okay, which is I think walang TCS yung previous version ng Yamaha Sniper na na-release dito sa Pilipinas. Single ABS, wala siyang TCS. So yung bagong Sniper is meron ng traction control. Yun isa sa pinaka-highlight nila sa kanyang features. Merong charging, audio amplifier grill. Ano to? Audio amplifier grill. Search natin kung anong ibig sabihin. Acoustic amplifier grills. What will they think of next? I love hearing the sound of my sweet CP3 coming up through my engine speakers. Huh? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila dito na audio amplifier grill. Base sa sinerch natin, itong mga bagong MT-09, meron silang speaker dito sa So, hindi ako familiar doon sa sinasabi nila na amplifier na nakalagay dito sa kanyang feature, audio amplifier grill. Pero base sa ating na-search, meron kasing MT-09 dito. Ayan ito. Meron siyang speaker dito. Sabi niya, acoustic amplifier grills. I love hearing the sound of my sweet CP3 coming up through my engine speakers. Hindi ko alam kung bago to. Pero ngayon ko lang nakita na may mga ganito na-amplify yung sound ng engine. So siguro malalaman natin yan pag dumating na dito mismo yung unit. So sa ngayon tingnan natin yung iba pa. And sabi dyan, meron siyang larger front disc. Mas malaki na yung kanya disc sa harap. And then smart key na din, which is ganun pa rin sa dati. So isa talaga sa pinagbago nitong bagong Sniper, itong Exciter 155 BBA with TCS ang nalagay. Yung kanyang looks. So maraming iba na nagsasabi na hindi nila nagustuhan. Meron din namang nagsasabi na upon checking, nung tinignan nila yung mga videos na lumabas sa TikTok sa iba't ibang platform, is na-appreciate din nila kung gaano kaganda yung motor na to. So, ayan, tignan natin. Okay, redesigned front and rear. So, legit talaga na binago nila yung front and rear nila. Actually, kung unang tingin ko dito ay sabi ko parang medyo pangit nung unang tingin ko, nung unang pagkatingin ko sa kanya. Pero nung pinanood ko na yung mga videos nung na-release, doon mo ma-appreciate na meron talaga siyang pinagbago, very unique, at masasabi mo na gwapo din, may itsura din talaga. So yan, dito sa picture kasi hindi siya
nadja-justify ng picture yung ganda ng motor. Pero once na nakita natin to personal, makita natin kung gaano kaganda o kung gaano kaganda yung ginawa ni Yamaha dito sa bagong Sniper na to. So, yung kanyang approximate na fuel consumption is 45 km per liter, which is napakatipid niyan considering na tinaas nila yung horsepower niya sa 18 horsepower. So by the way guys, ito palang Sniper nila ay ika 20 years na nila itong Sniper. So 2 dekada na itong motor na to. So nagsimula sila way back 2006. Yung kanilang unang release ng Exciter or itong Sniper is 135 pa. 135cc hanggang sa naging 150 at 155cc na. So 20 years na nilang ginagawa itong Sniper. So ito yung ika-20 or ika-2 dekada nila na release na Sniper. So ayan, new LCD display, traction control and smart. Para sa akin hindi big deal to. Kahit nga yung luma yung ilagay nila dito na LCD, okay pa din. Parang pareho pa rin sila ng itsura. So Y-Connect, it features parking location, motorcycle maintenance. The same din, parang ganun din sa mga NMAX, yung Y-Connect. So, yun. Itong exhaust cover niya, medyo manipis na siya, no? Hindi siya ganong malaki. Parang medyo aggressive na yung itsura. Y-shaped intake funnel. Fine-tune air intake system to create an audio resonance range at 300 to 600 Hz similar to other Yamaha R series. So ito siguro yung sinasabi nila na audio amplifier grill. Itong natawag nila na air intake system niya para magtunog siyang kakaiba, no? So, mapansin naman natin yung ibang mga videos na napanood natin, iba yung tunog ng bagong Sniper eh. So, sana makakita tayo. Personal, matry din natin. Kung may maglabas man dito sa atin. Ito naman yung comparison, front view comparison ng 2025 Sniper at 2026 na Sniper natin. Kung mapapansin nyo dito, medyo mas mataba na siya dito. Ayun, diretso ng design niya, mas seamless. Dito kasi medyo lumipis, tas biglang lumaki. Kaya wala namang problema dito din. Maganda rin tong design nitong old Sniper eh. Sa akin, personally, itong ulo ang hindi ko nagustuhan sa kanya. Itong ulo yung previous version. But itong bagong Sniper, I think maganda rin yung pagkagawa nitong headlight dito sa kanya. At talagang medyo, pag nakaharap, parang simple lang siya. Pero pag naka-side, makikita mo yun dito sa may bandang gilid nito na meron siyang mga patusok. Yan. Baga parang bumalik siya doon sa yung 2019 na Sniper. Meron yun dito eh. So ito rin yung tail light. Ayan. Ito yung old Sniper. Ito yung tail light niya. Parang sa Yamaha R1. Tapos ito yung bago. Medyo mas malapad na ngayon. Mas malaki. Pero personally sa akin, mas maganda pa rin yung tail light nung 2025 na Sniper. Mas pino, mas aggressive. Kasi yung luma, parang R1 ang datingan niya. Pero itong bago, medyo, kasi yung sa harapan, mga patulis siya eh. Patulis yung sa harapan niya eh. Tapos pagdating sa likod, linya na lang siya na hindi siya matulis. So parang hindi consistent yung likod. Pero anyway, maganda pa rin naman. Ayan. So ito yung Yamaha Sniper naman na 2019 at ito yung 2026. Ito yung 2019 natin, hindi pa to 155cc. 150cc pa lang din to. Yan. Pero ito nung lumabas to dati way back 2019, ito yung isa sa pinaka gwapo talaga na Sniper. Itong 2019 na to. Yung lalo na yung mga Duxo na limited edition nila na 5-speed gearbox pa lang siya. Tapos 15.4 horsepower. Ngayon, 2026, 6-speed gearbox. Pareho din nung previous 2025. So, I think, kumbaga yung base na pinagbasihan nila ng design nila, hindi yung sa previous 2025 Sniper, kundi dito sa 2019 na Sniper. Titignan mo, magkalapit sila ng itsura. Kaysa doon sa 2025, medyo malayo talaga itsura nila. Pero dito, sa 2019 at sa 2026,
ito yung magkalapit na itsura. Actually, itong 2019 nga ito yung mga pinaka perfect na ginawa nila na sniper na para sa akin. Headlight, seamless, lahat. So, itong bago, 2026, titignan natin kung ano yung magiging reaction pa ng ibang mga motorcycle enthusiasts. Pero sa akin, napaka-solid yung ginawa nila dito na upgrades sa 2026 na sniper. And again, subjective ang design. Marahil gusto to ng iba, marahil hindi magustuhan ng iba. Pero overall, masasabi ko talaga na napakaganda nitong bagong labas na 2026. So, yun guys, ito yung sniper na carbon, no. And kung tignan mo dito sa may side niya, sa may gilid, kita mo talaga yung seamless na design, matulis, pati yung ulo, no? Hindi siya yung parang ginawa lang nila yung headlight na hindi siya magkatugma sa katawan. Talagang inisip nila yung pagka-seamless nung design, nung ulo niya papunta dito sa may katawan niya. Pag nilapitan mo din talaga, makikita mo yung detailed na design niya, yung sa headlight. Makikita mo yung niya parang may tuka. Bago kasi sa paningin kaya medyo nilalait-lait pa. Pero pag dumating yan dito sa Pilipinas, talagang maraming bibili kasi napakadaling pagandahin nito once na lumabas. Meron akong nakitang video sa TikTok, nakalagay doon na 49 million ba yun? 49 million BND. Yan yung presyo na nakalagay doon sa video na nakita ko, 49,900,000 Vietnamese dong, which is converted dito as 117,038 pesos. So, yan yung magiging presyo ng motor pag dumating dito sa Pilipinas. Pero of course, may mga patong pa yan, may mga dagdag. Sa tingin ko, aabot siya ng 125,000 to 130,000 or 135,000 yung TCS version. So, yan guys, sa tingin nyo yung bagong sniper? Pasado ba sa panlasa ninyo yung kanyang design? So, comment down below guys kung ano yung thoughts nyo sa bagong sniper. For me, maganda yung ginawa nila dito sa bagong sniper. At marami magiging interesado dito pag nilabas to sa Pilipinas. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you guys on the next video. Ride safe and God bless.